Kulang na lang ikandado ng OKC Thunder ang alien. Grabing pamimisikal ang ginawa kay Wemby. Napa-MVP mode si SGA sa Game 2. Kalma lang daw, pinagsayaw ang rookie ng Spurs. Gigil na gigil si Castle ng posterize na injury ang film guard na si Dylan Harper. So Game 2 Western Conference Finals, OKC Thunder versus San Antonio Spurs. Makabawi kayang defending champion? Well, opening quarter nagkapalitan agad ng basket. SGA step back jumper, burado ng wing 3-point shot ni Victor Wembanyama. Aggressive ang back-to-back MVP, another step back jumper. Still no de Aaron Fox ang Spurs pero no problem. Dylan Harper maganda pa rin ang nilalaro, pinagpag si Lu Dort. Stephon Castle naman nanggigil agad kay SGA, posterized dunk attempt. Di nga lang na kompleto yan. Pero right away, binawi naman agad yan ni Castle sa kanyang mid-range jumper. Gandang pasa pa kay Luke Cornett, 200 dunk. Under 4 minutes, Lu Dort sumagot ng corner 3-pointer. Kaso sinagot din agad yan ng corner 3-pointer ni Keldon Johnson. Mainit ang naging palitan ng basket. Bawi naman si Chet Holmgren at Cason Wallace ng back-to-back 3-point shot na sinagot din agad ng back-to-back 3-pointer mula naman kay Jordan McLaughlin at Julian Champagny. Tablang talaan sa All-31 end of opening frame. Second quarter, Alex Caruso off the bench. Consistent pa rin, kumana agad ng 5 straight points including itong corner 3-point shot. Hindi pa natapos dyan, under 9 minutes, ginawang asintahan pa ni AC si Wemby. After nyan, Stephon Castle naman gustong ilabas talaga ang gigil. Pinosterize si Isaiah Hartenstein. Grabe yun, kahit si Wemby nagulat at nagpabaon pa ng stare down. Pero SGA in transition, bumawi naman agad ng 200 dunk at nasundan pa yan ng tres na to ni Cason Wallace. Grabing pamimisikal ang ginagawa ng OKC kay Wemby na so far meron palang 5 points. Well, dito umabot na rin ang labang ng Thunder sa double digit dahil kay SGA na so far meron na ring 15 points. Literal na ayaw paglaruin ni Hartenstein si Wemby. 62-51, up by 11 points ang OKC Thunder halftime. Start the third quarter nang finally muling magparamdam si Wemby sa kanyang turnaround jumper na nasundan pa ng tres na to at under 9 minutes nasungkit na rin ni Hartenstein ng kanyang ika-4 na foul. Bilis ng bawi ng Spurs at kumana pa ng corner 3-pointer si Devin Vassell at sa layup na to ni Dylan Harper. Napatawag na ng timeout ang OKC. Baba na lang yan sa 3, 66-63. Pero di pa natapos dyan, Wemby na naman tinablayan sa kanyang top of the key 3-pointer. Grabe at alien mode na naman si Wemby this quarter. Heto pa, monster putback dunk. Butatapang inabot sa kanya ni Alex Caruso. Pero may bawi si AC, corner 3-pointer at nasundan pa yan ng end 1 ni SGA. Problema pa ng Spurs, may naramdaman sa kanyang hita si Dylan Harper na agad dumiretso sa locker room. After nyan, heto SGA, pinagsayaw pa ang rookie na si Carter Bryant, ankle breaker at nasundan pa yan ng monster 200 dunk ni Holmgren. Hype na hype si Chet dahil dito umabot na naman ang lamang ng OKC sa double digit. Pero naibaba naman yan sa 8 ng Spurs, 88-96 end of third period. Fourth and final quarter, ayon sa report, kumpirmadong nagtamo ng leg injury si Dylan Harper at di na makakabalik pa this game. Pero no problem dahil heto't binaba na naman ng Spurs ang labang sa 99-97. Yun nga lang, to the rescue naman si Cason Wallace at Jared McKay na sumagot ng back-to-back 3-point shot. Grabe at di nauubusan ang sagot ang Thunder at dito bumalik na naman sa double-digit lead. Nabasag na lang yan sa tres na to ni Devin Vassell at nasundan pa ng end 1 ni Keldon Johnson. Under a minute mark dahil sa layup na to ni Wemby na ibaba na ng Spurs ang lamang sa 5, 113-118. Pero wala nang isang minuto, to the rescue si SGA sa kanyang step back jumper. Kalma lang daw at nalibre pa si Caruso sa kanyang layup. Sa uli, hindi na nakabawi pa ang Spurs. Panalo ang OKC Thunder, nakabawi at naitabla ang series sa 1-1.